So ngayon, pag-usapan natin yung power mode ni MG G50 PHEV. Mag-umpisa tayo dito sa pinakamadali. Tapos ito, intelligent, then mandatory power maintenance. So technically pure EV, pure electric first. So uubusin niya muna yung EV niya hanggang 0. Na-try ko na yung 95, naubos ko siya So okay naman siya. Naghanap pa rin kasi may nagtanong sa akin before kung mamamatay ba yung kotse pag naubos yung pure EV. No, hindi mamamatay yun. Talagang pag naubos yung EV niya, babalik siya sa hybrid mode. So aandar na yung makina niya. Tapos intelligent. So sa intelligent, syempre gagamitin niya yung most efficient sa situation na yun. So siya bahala kung tingin niya mas efficient na mag-EV. Kung tingin mo naman, tingin ng system, mas okay ang gas pagka malayuan na ganun. Pagka depende sa speed mo, siya magde-decide. Pero most of the time, ayun, ginagamit ko din naman yan, intelligent. Most of the time, lagi lang naman siya naka-EV. Napakabihira niyang buksan yung makina. Talagang bubuksan niya siguro matagal na yung 3 minutes, 5 minutes, ganun. Hindi ko kasi inorasan Saglit lang, ubuhayin niya. Tapos, yun, papatayin niya na ulit yung makina, mag-EV ulit siya. Kasi na-charge niya na ulit yung battery ng konti siguro kung mga 5% left, na-charge niya na up to 10%, tapos papatayin niya na ulit yung makina. Ganun siya. Intelligent talaga, pinakamaganda yan sa lahat. Kunyari mga 200 to 500 kilometers yung biyahe nyo, technically intelligent na ang maganda. Pero may sinearch ako na technique, mamaya sasabihin ko sa inyo, mas maganda. Tapos ito, mandatory power maintenance. Ito, madami rin nalilito dyan. So yung 30 to 80% na sineset, ayan, 30 to 80% na sineset. So technically, nyari yan, sinet mo 80 kasi nga, tingin mo kasi, gagamitin mo yung kuryente niya pagdating do sa destination mo, like camping. So kailangan mo yung kuryente ng sasakyan, gagamitin mo siya for camping. Dahil may B2L to, di ba? Ito, B2L. Yan, may B2L siya. So, yan, kunyari, 80%. Once ma-reach niya yung 80% niyan, titigil na yan. Titigil na siyang gumamit ng EV. Pero bababa yun like 79. Saglit lang yun. Yung charging niya, magiging 79. Tapos mag-HEV siya. I-charge niya ulit yun para maging 80%. So, hindi na siya bababa sa 80%. So, although hanggang makarating ka, 80% lang yun. So, yan, hindi ko ginagamit. So, ito yung paraan para ma-force mo yung HEV mode or para ma-force mo yung makina na umandar. Yan yung mandatory power maintenance. Pero, never ko yung ginamit kasi hindi ko naman kinailangan mag-camping talaga. So, technically, pure EV lang ako kasi puro malalapit lang naman ako Hira naman ako magmalayo. So, pure EV kahit yan buong 95 na yan, 94 na lang. Maubos ko, okay lang. May charge ko lang naman yan ulit dito sa bahay. So, yan, yung sa technique na sinasabi ko, may na-search kasi ko, tapos na-try ko na rin na mas maganda siya. Let's say 200 to 500 kilometers yung tatakbuhin nyo. Ito yung technique na na-search ko, tapos ginawa ko, mas effective nga. Let's say 500 kilometers, no? So, pure EV lang kayo until 90 kilometers. O, basta may 5 kilometers na lang na natitira dyan sa 95 na full dito. Kapag 5 kilometers na lang siya, i-switch nyo ngayon sa intelligent. Huwag nyo hayaan na ubusin ng pure EV yung range nyo. Huwag nyo hayaan. Basta after ng 5 kilometers left, i-switch nyo. So, syempre, hindi naman kayo pupunta dyan. Kahit nandito lang naman kayo lagi, intelligent yun na lang dyan. Yun na yun. So, siya na magde-decide kung ano yung most efficient. Kung gas o battery. Kasi ang intelligent talaga, pakagaling. Magcha-charge lang siya ng konti. Tapos, pinapaandar niya yung kotse, nag-charge ng saglit. Tapos, boom, may charge na ulit EV mo. Gagamitin niya ulit yun. Pero mga ilang kilometers yan, gagamitin niya ulit yan. Tapos pag medyo bumaba na ulit sa charge niya ulit yan, babalik na naman siya sa HEV mode. So, pinakamatipid talagang gawin dyan. Pure EV muna. Then pag 5 kilometers left, intelligent na. Pero meron kasi may mga hindi nakakuha ng charger man lang.
Kahit portable, wala eh. So pagka ganun, mag-intelligent lang kayo all the time. Hayaan nyo na lang intelligent. Huwag kayong magpa-park charge. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magpa-park charge. Sobrang lakas nun sa gas. Tanging purpose lang talaga ng park charge kung gagamitin nyo sa camping. Yun lang pinaka the best purpose na. Kasi kung i-compute mo yung kilometer per liter ng nag-park charge ka sa ginamit mo na lang, nasa 12 to 15 lang eh. Pag nag-park charge ka lang, sakit no, para kang may makinang kotse na hindi ka naka-hybrid nun. Pero pagka ginamit mo na lang siya, nag-intelligent hybrid mode ka na lang, ang nag-average ka 17 to 24 km per liter. Baka hindi nga lang eh. Kasi kung matipid ka like 70 to 90 lang, kaya nga 70 ka lang, siguro baka mag 30 ka eh. Hindi ko pa lang na-try yung ganon kahaba. Tsaka kasi ako laging 80-90. Siguro mag-average ako ng mga, tapos mga ano lang ang biyahe ko eh, 140 ganun. So nag-average sa screen parang mga ano lang, ang taas. Siguro mga 57 km per liter. Kasi nga 140 ano lang eh, matipid naman ako mag-drive eh. So pag tinignan mo nga dito sa my car, tapos sa trips, ito try natin. Ayun o, tinan mo, sa tipid ko. Sa 1,645, 1.9 liter per 100 km yung naging konsumo ko sa gas. So kung itatry natin, ayan, so 100 divide 1.9. Oh yan, no, taas, oh, 52 km per liter yung kanyang naging trip. Basta ganun lang ang technique nito. Kasi ang dami na nagtatanong eh. Lagi sila nalilito sa pure EV, intelligent, mandatory power maintenance. Technically, ito lang dalawa yung importante. Ito kung magka-camping ka, gusto mo i-preserve yung battery mo. Ito, dagdag ko lang. Ito yung, kasi nakikita mo lang dito, yung past 50 kilometers na ginamit mo sa sakyan. So yan, nakikita 6.6 kilowatt per 100 km, tas 3.8 liters 100 km. So technically, itong ride na to, hindi lang to 50 kilometers. Ang consumption niyan, kasi matraffic yun eh, tapos lakas ng ulan, talagang matraffic, nasa 140 kilometers talaga yan. Pero full charge ako nun, pero hindi ako full tank. Pero basta ganyan lang din, halos hindi nga nagbawas eh. So yung 140 kilometers na yon, ang naging average ko yan. Pero technically hindi na, kasi nga binuksan ko na kanina. So let's say assume natin na 3.5 liter lang yan per 100 km. Kasi ginamit din kaninang umaga to eh. Inatras-atras, inayos sa parada. So yan, tapos ginagamit ko ngayon, kaya medyo tumaas. So let's say 100 divide 3.5. So yan din yung average niya. Isipin nyo yun, sa sobrang traffic na, tapos ang ulan pa, ang hirap talaga noon, yung 140 kilometers. Ayan pa rin average ko, 28.5 pa rin. So talaga sobrang tipid talaga nito. Lalo na kung hindi pa ganun yung traffic, na talaga nakatigil lang kami. Ang tagal siguro dun sa skyway na yun, mauutas ka. Pero yan, at least yung 140 kilometers na yun na sobrang traffic, na balikan yun, ayan pa rin, nag-average pa rin siya ng 28, roughly yan, 26 to 28 km per liter. So yan, sobrang tipid talaga nitong kotse na to. So yun lang, again, bye bye.